Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is your Kahistorya Teacher Tetay. At ang ating bagong paksang tatalakayin ay tungkol sa mga patakarang ipinatupad ng Espanyol sa Pilipinas. Okay, isa-isahin natin ito dahil alam naman natin na sa pagdating ng mga Espanyol ay maraming mga kaganapan ang nangyari sa Pilipinas. Partikular na syempre ang kanilang mga patakarang ipinatupad at hindi natanggihan ng ating mga ninunong Pilipino. Okay, so handa na ba kayo? Ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Unahin natin ang patakarang pangkabuhayan. So sa patakarang pangkabuhayan, of course, ay una, ang tributo. Ano nga ba ang tributo? Ito ay ipinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Sa panahon ito, sa pilitang magbabayad ng buwis ang mga Pilipino dahil yun ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Maaari nilang ibayad kung wala silang pera, ang ginto, mga produkto katulad ng saging, mga produktong bukid o galing sa bukid, at ang kanilang mga ari-arian. Dahil sa pang-aabuso sa pangongolekta ng buwis, maraming mga katutubo ang naghirap at nawala ng kabuhayan. Pangalawa, ang Pulo y Servisyo. Sa Pulo y Servisyo, dito ay napilitang magtrabaho ang mga kalalakihang may edad na 16 hanggang 60. Kahit sila ay uugod-ugod na, ay napipilitan pa rin silang magtrabaho dahil alam nila kapag hindi nila ito ginawa ay maaari silang maparusahan ng mga Espanyol. So dito, ano-ano nga ba ang kanilang mga ginagawa? Pinapagawa sila ng mga tulay, mga kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at marami pang iba. Dahil naman dito, marami ang nahiwalay sa pamilya dahil kung saang-saang lugar sila pinapagawa ng mga gusali. At marami din ang namatay sa hirap. Pangatlo ay ang monopolyo. Ano nga ba ang monopolyo? Ito ay ang pagkontrol ng mga Espanyol sa kalakalan dito sa Pilipinas. Hinawakan nila ang mga produktong nabili sa Europe tulad ng tabako. So kung maaalala nyo, class, noong panahon ay nagkaroon ng monopolyo sa tabako. Ito na yon na kung saan ang mga Espanyol ang namahala dito. So marami namang Pilipino ang nagkaroon ng trabaho dito. Subalit karamihan sa kanila ay pinagtatrabaho sa monopolyong ito na walang sahod. Kung kaya't maraming pamilya ang nagutom dahil hindi na rin sila nakapagtanim sa kanilang mga lupain dahil yung mga lupa nila, yung itinatanim na ay ang mga tabako para sa kapakanan ng mga Espanyol. Okay, so patakarang pampolitika naman tayo guys. Sa patakarang pampolitika, meron tayong sentralisadong pamamahala. Sa sentralisadong pamamahala, ay napasailalim sa pamumuno ng mga Espanyol ang halos kabuuan ng bansa. Itinalaga ng hari ng Espanya bilang kanilang kinatawan sa Pilipinas ang Gobernador General, kung saan siya ang pinakamataas na pinunong general sa Pilipinas. Actually class, meron namang mga posisyon ang mga Pilipino noong unang panahon. Pero doon sa pinakamababang posisyon lamang sila pwede. Naaalala ko pa nga na ang tawag sa kapitan natin ngayon noon sa mga Espanyol ay tinatawag na Cabeza de Barangay. Okay, so dahil dito, nawala sa kamay ng mga katutubo ang karapatang pamunuan ang kanilang sariling lupain. Okay, so sa panahon ngayon, hindi tayo papayag na halimbawa yung barangay ninyo ay taga-ibang lugar ang mamuno. So, noon pwede yan kasi pinapamahalaan tayo ng mga Espanyol. So, ito na nga sinabi ko kanina, pinapayagan ding maglingkod ang mga Pilipino sa ating pamahalaan, subalit sa pinakamababang posisyon.
Pangalawa, ang simbahang Katoliko. So, naging makapangyarihan ang mga Espanyol na pare at kura paroko sa panahong ito. Paano sila naging makapangyarihan, guys? Okay, ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga Espanyol sa simbahang Katoliko upang mas lalo nilang mapasunod ang mga Pilipino sa kanilang kagustuhan. Kasi guys, ginagamit nila yung salita ng Diyos minsan para mapasunod nila ang mga Pilipino na kung saan ito ay sinasabi nila sa simbahan sa tuwing sermon. Okay, sunod ay ang mga patakarang pangkultura. Una, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Niyakap ng mga katutubo ang Kristyanismo at dahil dito, ipinapatay ang mga katutubong relihiyon. So hanggang ngayon sa mga Kristiyano dyan, ito ay nagpapakita lamang na ang ating pagiging Kristiyano ay namana natin sa mga Espanyol. At naging matagumpay ang mga Espanyol sa kanilang pagpapalaganap sa relihiyong Katoliko. Dahil dito, maraming katutubo ang naging Katoliko at mas madaling napasunod ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino. Okay, dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangalawa, ang wika at pagdiriwang. So hanggang ngayon, marami tayong mga pagdiriwang na kung saan ay dinala sa atin ng mga Espanyol. So natuto ang mga katutubo ng wikang Espanyol. Kung matatandaan natin guys na noong panahon ng Espanyol dito sa Pilipinas, kasali sa kanilang kurikulum o mga asignatura ang pag-aaral ng wikang Espanyol. Kaya kung tatanungin nyo ang inyong mga lola at lolo kung sila'y buhay pa, marami silang alam na mga salitang Espanyol dahil pinag-aralan nila ito noong panahon. Idinaos din ang mga taunang pagdiriwang tulad ng mga sumusunod. So, Piyesta ng Bayan. Okay, alam natin na tayo ay nagdiriwang ng mga piyesta sa bayan kung saan lahat ay nagiging masaya. Pangalawa ay Santa Cruzan. Okay, Santa Cruzan o Flores de Mayo. Galing yan sa mga Espanyol na kung saan makakakita tayo ng mga Reyna Elena, Reyna Shiva, at marami pang mga Reyna. Okay, next, Araw ng mga Patay. Okay, ang Araw ng mga Patay ay galing din sa mga Espanyol na kung saan sa araw na ito ay dinadalaw natin ang ating mga kamag-anak na naging yumao na sa kanilang mga libingan. Okay, so ang Araw ng mga Patay ay November 2 na kung saan ito ang sinasabi na All Souls Day dahil ang November 1 ay All Saints Day. Sunod ay ang araw ng Pasko. Okay. So, alam naman natin, ang araw ng Pasko ay ang kaarawan ng ating Hesukristo. Sa araw ng Pasko, magpapakita tayo ng pagmamahal at pagbibigayan sa ating kapwa. Okay. So, ang apat na yan ay ilan lamang sa mga pagdiriwang na namana natin sa mga Espanyol. Marami pang iba. Marami pang mga pagdiriwang, mga laro, mga habis o paglilibang ang natutuhan natin sa mga Espanyol na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin. So, maliban sa pagpapahirap at pagtitiis na naranasan ng mga Pilipino noong unang panahon sa mga Espanyol, ay thankful pa rin tayo dahil marami tayong namana sa kanila na kung saan nagiging masaya tayo, di ba? Okay. So, at yan guys, ang tungkol sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sana po ay may natutuhan kayo sa ating tinalakay na paksa. At dahil dyan, andito yung mga tanong. Una, sang-ayon ba kayo sa mga ipinatupad na patakaran ng mga Espanyol sa Pilipinas? Bakit oo at bakit hindi? Pangalawa, paano nakatulong ang mga patakarang ito sa mga Pilipino? Ilagay ang inyong sagot sa comment section sa baba para malaman ko kung talagang kayo ay may natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko na gagawin.
Hanggang sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay!